Magandang umaga po sa ating lahat. Um, yung babasahin po natin ay yung Romans chapter 5 verse 12 na wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, sinasabi ng verse po, merong isang tao na siya ang pinanggalingan ng kasalanan. Si Adam po yun. No? Sabi dito wherefore as by one man sin entered into the world. Dahil sa isang tao pumasok yung kasalanan. Sino po yan? Si Adam. So yun, doon nag-umpisa po yung kasalanan. Yung kinain yung prutas, no? So ngayon, doon nag-umpisa ang kasalanan. Ngayon, dumating yung kamatayan dahil sa kasalanan. Tapos napasa yung kamatayan sa lahat ng tao. At ang lahat ng tao ay nagkasala. Ano? So, yun po sabi ng Bible. And then, yung tao, siya mismo yung kasalanan. Ano? So, ngayon, sinabi ng verse, yung identity po natin mga tao ay si Adam. Yung born wicked, sinners, sinful, and then evil. Yun pong identity natin. Imperfect. Ano? Yun yung identity natin because of Adam. Kaya, mapapansin nyo, yung tao, gumagawa ng iba't ibang kasalanan kasi nga ang identity niya ay born wicked, evil, sinner siya. Head to toe. Kaya, huwag po kayo magtataka sa lahat ng tao. Bakit may ganong kasalanan, ganito. Yun po ang dahilan. Ay lang, identity ay si Adam. Born wicked at imperfect people. Ano? Yan ang reality sa atin. Dahil sabi ng salita ng Diyos. At yun na nakakalungkot. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin dito. Ano? Natin. So ngayon, nakita na natin yung identity natin. Born evil, wicked. Hindi natin kaya iligtas sa sarili natin. Cannot do nothing. Hindi din tayo good. Hindi born evil, no? At wala tayong kayang gawin para baguhin yan. Na iayos sa sarili natin. Never. Kaya ngayon, yun yung nakakalungkot. Identity ng tao, sinner. Ano? Ngayon, salamat, meron tayong pag-asa na maligtas dyan. Dahil hindi natin yan kayang kumawala dyan, pero mayroong paraan para maligtas dyan. Ano? So, yung Hebrews chapter 10, verse 14. So, basahin po natin. Hebrews chapter 10, verse 14. For by one offering. Sino po yung one offering? Si Jesus Christ po yung one offering na nagbayad ng ating kasalanan ng dugo buhay niya, ng death, burial, and resurrection gospel niya. So kung i-accept niyo po yun, si Jesus ay namatay para sa atin, na binayaran niya ating kasalanan ng blood niya. Kung i-accept natin yun ng buong puso, kasi Jesus ang Lord and Savior natin, tinanggap natin ito ng buong puso, yung verse na to. At sabi dito, He hath perfected forever them that are sanctified. So, in-accept niyo yung one offering. Sino po yun? Si Jesus. At He hath perfected forever them that are sanctified. Yun. Tanggapin niyo po na kayo perfect na forever at righteous, holy. Wala nang kasalanan, banal na, malinis na, sanctified na through the blood of Jesus. Holy na at saints na. I-accept niyo po yung verse na to. Na i-accept niyo ng buong puso na in-accept ko, Lord Jesus, yung one offering na po na binayaran niyo po yung aking kasalanan ng blood niyo. In-accept ko ng buong puso ko, Lord Jesus, na kayong Lord and Savior ko ng buong puso ko.
ina-accept ko, Lord Jesus God, dito sa verse nyo na to, na perfect na ako forever, at righteous, holy, wala na ako kasalanan, by your blood. Ina-accept ko, Lord Jesus, na saints na ako, perfect na ako. Dito sa verse na to. Yan ang sabi ng Bible po eh. Ngayon, in-accept nyo po yun ng buong puso, ang identity nyo na ay si Christ. Perfect na. So, napalitan na. Yun yung iaano nyo po. Magtatrust kayo dito sa verse po nito, no? Na new identity nyo. Ni-accept nyo ng buong puso, ang perfect na kayo. Hindi sa sarili nyong righteousness, own merit, o sariling gawa nyo. No. In-accept nyo na perfect na kayo because of Jesus Christ's blood. Yun po yun. At saved na because of Jesus Christ's blood. Yun po ang ano dito sa verse po na ito, no? Na binasa natin. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Ayun. So, yan ang in-accept po, no? Perfect na ako, righteous, holy na ako because of Jesus' blood. At wala na akong kasalanan because of Jesus Christ's blood. At saved na. Yan ang pinangawakan ko, pinagtitiwalaan ko salita ng Diyos. Okay? So, yun po yun. Yung new identity natin ay si Jesus Christ na. Hindi na yung identity ng Adam na sinner, no? Identity na saints na, perfect na. Ayan. Because of Jesus Christ. So, yun po, no? So, maraming salamat. And, i-accept nyo po ito. Ang verse na yan, salita nyo, no? So, yun. Huwag nyo kakalimutan, i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube, no? So, salamat. At yun lang po yun. God bless you.